for today's video, magkwentuhan tayo mga friends about how to exit Philippines without vaccine. So yun ang kwentuhan natin today mga friends, kasi after pandemic, after 5 years, nakauwi kami ng Pilipinas mga friends. So as you all know na my family are not vaccinated. So yun ang ikwento ko sa inyo, isi-share ko sa inyo kung paano kami naka-exit going here in the Philippines. So right now, as you can see, there's my 2 kids in there. Naka-quarantine pa kami mga friends for 5 days, but this is our 4 days already. So bukas, in-inform na nila kami for our swab test. Pero siguro within 24 hours pa siya makuha yung result. So maybe maka-exit talaga kami dito in the hotel about Saturday. Siguro mga Saturday na talaga kami makauwi doon sa probinsya. Kasi sa probinsya pa kami ng Leyte. So yun ang magkwentuhan natin mga friends. Para yung iba na gusto. Kasi may nagtanong sa akin kahapon kung paano ko daw or paano namin ginawa yung mga requirements, kung paano kami naka-exit going here in the Philippines without vaccine. So ayan, first thing first, mag-research muna kayo ng maramihan mga friends, kasi anyway ako mabilis lang yung pagka-research ko mga friends kung paano mag-exit going here in Cebu or in the Philippines. Pero may na-research na ako in YouTube, pwede din yun siyang i-follow kasi marami siyang information doon about kung paano mag-exit yung mga unvaccinated, especially sa mga foreign tourist na gustong pupunta dito sa Pilipinas. So iba yung case ng foreign tourist kaysa may asawa na foreigner mga friends, kasi yung asawa, kung may asawa kang foreigner, pwede silang makastay in here for 1 year. So pag-usapan natin yan after this, na-explain ko sa inyo kung paano namin ginawa yung mga requirements namin. So since yun the first video I had na kaya kami umuwi kasi dahil sa kapatid ko. So yun ang situation namin, kaya parang wala sa plano talaga na uuwi kami ng Pilipinas. So yun ang nangyari. So paano ko siya nakuha yung lahat ng mga requirements mga friends? Mabilis lang naman kasi 3 lang yung requirements ang kailangan ng unvaccinated. 3 requirements lang. Pero before that, bago kayo mag-gather ng ng mga requirements niyo, tatawag muna kayo sa airlines company. Kasi kailangan nyo talagang tawagan sila, kasi sila yung nakakaalam kung pwede ba nila tayong pasakayin or hindi. Pero ang alam ko, na yan sila, nag-uusap-usap na yan sila kung saan yung exit mo. Let's example, sa amin sa Cebu kami, kung anong airlines na pwedeng magpasakay ng mga unvaccinated, alam na yan ng Cebu. Na yan sila, alam na nila, kasi pagdating namin doon sa sa Calgary, alam na nila yung mga requirements namin sa mga unvaccinated. So kung ano ang kinuha namin mga friends, yung tinawagan namin yung airlines, ang sinabi nila sa amin yung requirements for unvaccinated going here in Cebu, kasi walang ibang entry mga friends in the Philippines except Cebu lang. Clark, Manila, Davao at saka ibang port of entry from international, hindi sila mag-accept ng unvaccinated. Cebu lang talaga ang nag-a-accept ng unvaccinated travelers. So ang requirements na nakuha namin from the airline company are 3. First is the PCR test 72 hours before your departure. And then pangalawa is syempre yung ticket nyo, kasi pangalawa is One Health Pass, kasi aansiran nyo yun doon sa pagkakuha nyo ng ticket. And then number 3 is yung booking ng hotel nyo for quarantine, for 5 days quarantine, kasi kailangan yung proof nyo na magka-quarantine talaga kayo for unvaccinated travelers. So yun lang ang so ayan, nung natawagan na namin yung airlines mga friends, nakabook na kami ng ticket. So that's the time nga nagpa-PCR test na kami. So mabilis lang, it's 24 hours after the test makuha niyo yung result ng PCR test niyo. So pagkatapos ng makuha niyo yung PCR test result, mag-open na kayo ng One Health Pass na website, www.onehealthpass.com.ph. So yun na mga friends, kung alam niyo na nakakuha na kayo ng ticket sa airline, kasi sure na makasakay kayo talaga. So yun ang isusure nyo na yung airlines going to Cebu na sa inyo ay pasakayin kayo, kasi di ba nakwento ko sa inyo yung case sa amin na kahit pa sinabi nila sa amin yung Cathay Pacific, yung sinabi nila sa amin na ito yung requirements, pero pagdating namin doon sa airport hindi kami pinasakay. So with the Korean Airlines mga friends, ina-assure namin the second time around na kung makasakay ba talaga kami, kasi ayaw na naming mangyari doon sa first case namin na hindi kami pinasakay. So tinawagan namin again yung Korean Airlines kung
ano ang requirements nila. So it's also the same mga friends. Of course, your ticket, and then the second is the PCR test, and then One Health Pass, at saka booking ng 5 days quarantine sa hotel in Cebu. So yun ang requirements mga friends. So after that, syempre may ticket na kayo, nakabook na kayo. So magpa-PCR na kayo 72 hours before your flight. Kasi ang result ng mga friends ng PCR will be the next day or 24 hours after makuha niyo yung result ng PCR test niyo. Then after ng PCR test, kung makuha niyo na yung result, pupunta na kayo sa www.onehealthpass.com.ph. So ito yung lalabas doon sa One Health Pass mga friends na website. So ayan, piliin nyo lang yung register. So dyan, register. So yan, may mga paalala dyan o reminders. And then, just okay lang. And then, meron pa ditong mga about monkeypox. So ayan, then i-close, done or close lang yan sila. So ito yung fill upan nyo mga friends after, ito yung fill upan nyo na form ng One Health Pass after nyo makuha yung ticket nyo at saka yung result ng PCR test. And then dyan, pag makumpleto nyo na dyan mga friends, pag nakumpleto nyo yan dyan, bigyan na kayo ng automatic na One Health Pass result. Yung QR, hindi kami QR kasi kami, unvaccinated kami. Sa vaccinated mga friends, kami, barcode lang ang sa amin. So this is really our result. Yung sa Health Pass, One Health Pass code namin. So bar ang sa amin and then QR yung sa mga vaccinated. So ayan, ito yung ipapakita niyo when you landed in, not even landed, you show this to the airport doon sa sa airline. Pag nag-check-in na kayo, ito yung ipakita niyo. Ito yung ipakita niyo yung result ng PCR test niyo at saka yung health pass. So registered na kami dyan, nakikita niyo registered. So ito yung ipakita niyo. Huwag niyo i-organize niyo para mabilis. Pagdating niyo sa airport, mabilis na lang siya. And then when you arrived in Cebu as well, i-check din nila ito. Kasi ito yung proof natin na kailangan tayong mag-quarantine, negative tayo when we're traveling going to the Philippines. So yun ang ihahanapin nila sa immigration pa lang mga friends. Meron na sila doon when we arrived in Cebu. Meron ng table ng Department of Health, Department of Tourism, and then Immigration. Nakalinya na yan sila dyan mga friends kasi kayo. Pagdating ng Pilipinas, dahil ang port of entry naman talaga namin is walang iba naman talaga Cebu kasi unvaccinated kami, is ito ang hahanapin nila tapos mag-swab test din kayo agad pagdating nyo. Pagkatapos nilang i-check ito, mag-swab test kayo agad and then the swab test will be the next day and then diretso na kami, may pipick up na sa amin from the hotel na kung saan kayo magka-quarantine. So sila yung sila yung magdala, may van na included yun sa nyo sa pag-book ng hotel na magpipick up sa inyo doon sa airport. When we arrived in Cebu mga friends, it was very easy. Wala kaming problema sa mga kung anong mga tanong-tanong nila. Wala, basta kumpleto lang yung yung requirements nyo. Walang problema talaga. Kasi tatlo, it's very easy lang talaga mga friends. And then kaya pala why Cebu is the only port na pwedeng mag-accept ng unvaccinated travelers kasi the governor of Cebu, Governor Gwen Garcia, is imposing an executive order number 15. Ito yung nagsasabi na pwedeng makapunta ang mga foreigner or travelers unvaccinated, pwedeng makapasok sa Cebu. Ito yung sila mga friends. This is courtesy of news ito ng Cebu. So para lang siya mga friends ba, meron kaming copy. Ayan, nakuha ko ito in news in Cebu. Ayan, pina-photocopy talaga namin ito para meron kaming proof na ayan, Office of the Governor, Executive Order number 15, Series of 2022. This is actually imposed on February 2022 pero bago ko pa lang ito na research mga friends na pwede pa lang makauwi ang unvaccinated pero sa Port of Cebu. Luckily, ang Cebu is malapit lang sa Leyte kaya dito talaga yung namin yung port exit namin. Kasi hindi na kami mag-Manila kasi ang Manila mga friends is very strict. Kahit sinong tatanungin nyo, stricto talaga doon. So nakalagay dito mga friends sa unvaccinated individuals. Ayan dito. So ito yung isa sa mga proof na pinapakita namin sa airlines at saka sa immigration na nagsasabi na pwedeng makatravel ang mga foreigners na unvaccinated. So dito nakalagay yung requirements nila, unvaccinated individuals. Pwede niyo itong hanapin sa Facebook ng
I forgot the news in Cebu. Uy, basta ilagay ko lang dito para kung gusto niyo uuwi, kung pwede niyo ng copy nito, dadalhin niyo para mas mabigat na proof siya na ay totoo pala, hindi lang yung sabi-sabi na oh because of may sabi si Governor Gwen Garcia. Dalhin niyo ito mga friends, ipakita niyo to kasi ang nakalagay dito sa unvaccinated individuals, kailangan lang ng negative PCR test and then they are swabbed upon arrival and undergo the facility of the quarantine until the release of their second PCR test. That's gonna be, ours will be tomorrow. So iyon ang basihan nila mga friends. Pero in case kung mag-positive kayo mga friends, kailangan yung mag-extend in the facility. Kasi yun talaga ang requirements ng government. Napaka-easy lang mga friends ang requirements ng unvaccinated travelers. So, ayun. Kaya andito kami mga friends, ang swerte-swerte namin kasi nga dahil sa executive order ng Governor of Cebu. Kung wala ito mga friends, wala kaming chance na makauwi talaga in the Philippines. Matagal-tagal pa. So yun, napakaswerte natin na meron dito sa Cebu na governor na nagfa-fight talaga na gusto kasi niyang ibalik na sa normal lahat yung about sa COVID. Siya mga friends, yung governor na yan mga friends, hindi yan nagmamask. Kahit saan siya pupunta, meron siyang mga lakad, hindi yan siya nagmamask. Pero in here pa mga friends, parang in Cebu, it's up to you na parang not really mandatory. Kung gusto mo mag-mask, it's fine. Kung ayaw nyo rin, it's up to you. So yun ang nila dito sa Cebu. So magkwentuhan tayo about sa case ng mga may asawa mga friends. Yung may mga asawa na foreigner. So si Norman, actually ang mga foreign traveler mga friends, ang mga foreign travelers mga friends, only 1 month lang sila allowed in the Philippines, unvaccinated. One month lang talaga sila pwedeng magstay in the Philippines. Hindi na sila pwedeng mag-extend. I don't know, wala na akong research about that kung pwede ba silang mag-extend. Basta ang alam ko is 1 month lang sila yung mga foreign travelers. Pero sa case ng may asawa na foreigner like Norman, dahil carry sila, meron tayong mga Filipino, I don't know kung alam niyo mga friends, bago ko lang din ito nalaman, na meron palang tinatawag na balikbayan privilege. So yung tinatawag na balikbayan privilege is, makari natin yung asawa natin kung 1 year ang binigay ng immigration sa akin na magstay in the Philippines, 1 year din yung asawa mo magstay in the Philippines. Kasi parang privilege nga, in one kayo, na bibigyan din siya ng chance na 1 year. So ang nakatatak sa kay Norman na passport is 1 year siya. So ayan, pero wag kayong masyadong mag-confident kasi wow. What the heck, sorry mga friends. So merong case din, wag kayong magkumpiyansa masyado kasi meron din akong case na kaibigan ko talaga sa Canada. Yung mga magagathering, andyan din siya. Yung asawa niya mga friends is hindi binigyan ng extension. Kaya nagtaka ako kasi bakit yun ang nangyari sa asawa niya. So I was thinking na kung dineclare ba nila na mag-asawa sila or hindi, kasi imposible talaga mga friends. Dahil kay Norman, even before when it's his first time in the Philippines, 1 year din ang binigay ng immigration sa kanya. So sa kanya ngayon mga friends, pinauwi talaga yung asawa niya kasi hindi pinayagan. So yun ang mga friends, mga instances na kailangan din yung i-careful. So sa gustong umuwi ng Pilipinas mga friends na unvaccinated, ito lang talaga ang kailangang mga requirements niyo mga friends. Very simple lang talaga ang mga requirements ng ng unvaccinated individual going here in Cebu. Ayan, ko lang sa inyo mga friends. Kailangan nyo ng folder para pagdating nyo doon sa airport, wala na kayong problema. So ito yung namin, mga itinerary namin. Itinerary for what is this? Hotel. Ayan, hotel to. And then itinerary ng booking ticket nyo. And then ito yung sa swab test namin in Canada bago kami lumipad dito, 72 hours before flight. So ito yung lab na kinuhanan namin ng swab test sa Canada. So ayan, 4 yan kasi including the kids. So since Norman is he is vaccinated 1 only, but it's considered as unvaccinated siya. So inano pa rin niya yung QR code niya. What is that? Piniprint pa rin niya kaya baka in case na tatanungin siya. And then, ito yung sa Cebu. So, i-organize nyo yan. And then, hahanapin din nila mga friends yung address nyo in the Philippines kung saan kayo totongo. So, ayan, ito yung address ng mama ko at ng ate ko in the province sa Leyte. So, ayan. And then, of course, this is very important mga friends, yung health pass nyo. 1 health pass nyo, kailangan talaga nyo. Kung hindi nyo man ma-print sa phone, okay lang din siya. Kasi maano nila yun, ma-scan. I-scan lang nila yun. So, nyo lang, i-screenshot. Pwede. Kung gusto niyo yung i-print kami, doble kami mga friends para walang problema. Kung ma-erase man namin yung sa phone, meron kaming na-print. So, yun ang gagawin niyo. So, yan yung sa health pass natin. 4 din yan. And then,
ito insurance na to include in ano lang to ni Norman, parang nilagay lang din niya yung insurance na. Daddy, did you buy the insurance or no? Health insurance, yes. Oh, so bumili din siya ng health insurance, pero it's not mandatory mga friends, ha. It's up to you na kung gusto niyo bumili ng insurance. Emergency medical insurance. Pero hindi siya kailangan na in the requirements. Wala siyang nilagay doon sa requirements. Pwedeng mala, pero choice na niyo yun kung bibili kayo. Actually, I think it is required. No, it's not required in the requirements. Oh, okay. No, we are the one. So, and this one mga friends is iniwan namin yung car namin in in the airport kasi nahiya kaming kung sinong mag-pick up sa amin, na gabi na, ganito. So, ayan. Ito yung sa Canada na summer parking deal. So, 2 months namin ipapark yung sasakyan namin and then, ayan, kukunin lang namin when we arrived again. So, ito yung mga, ano din nyo, ipiprint din nyo yung mga accredited hotels in the Philippines, in Cebu, not specifically in Cebu. You need to print it kasi hahanapin nyo. Makikita nyo yung mga prices dito mga friends, mga address, kung gusto nyo sa pinakamura hanggang sa pinaka-expensive. Makikita nyo. So, piniprint din namin yan para proof din na nag-research talaga at bumili kami ng ticket. And then, this is the most important as well, the executive order of Cebu na mayroon talagang nakalagay dito sa mga foreign travelers or mga unvaccinated. Not just foreign travelers but unvaccinated individuals na gustong magta-travel going here to the Philippines. Cebu lang talaga mga friends, wala nang iba talaga na mag-accept ng unvaccinated individuals. Cebu lang siya. So yun lang mga friends yung ano namin, at saka piniprint din namin yung mga passport namin para in case kung meron silang kailangan ng mga photocopy, yun ang gagawin nyo. So pagdating namin doon mga friends, wala nang problema kung naka-organize na yung ano nyo, kung naka-folder na yung mga requirements nyo, hindi na kayo magkalkal pa, hindi na kayo kung na, di ba, minsan in the airport, nagka-cramming tayo na sana ba yung ano ko, documents ko, ilagay nyo in one folder, mas mabilis mga friends, mas organized, ihaklap nyo lang doon sa kung anong immigration or sa airlines, kung nag-check in na kayo. So, mabilis sana siya mga friends. So I hope this video mga friends makakuha kayo ng idea dito sa aming pag-exit dito in the Philippines kung paano kami nakalabas without vaccine I meant. So yun lang naman mga friends, sana makakuha kayo ng mga ideas. And then anyway, marami din sa YouTube mga friends, doon kayo mag-research kung gusto niyo yung mga pinaka-latest na mga information about paano uuwi ng Pilipinas ng mga unvaccinated. I'm not going to talk about the vaccinated kasi mabilis lang sila mga friends, pero kahit vaccinated ka mga friends, kung wala kang booster, mag-PCR test ka pa rin or antigen test. Kasi dalawa yung option mga friends. It's either kung gusto niyo yung matagal-tagal yung onset ng ano nyo, doon kayo sa PCR test. Medyo mahal siya. And then kung mabilisan, doon kayo sa antigen. Ang antigen is 2 days lang 24 hours lang ata na siya, ma-expire na siya. So yung antigen is ma-expire siya within 72 hours. So matagal siya. Kung gusto niyo mag-travel, is 72 hours niyo lang para sure. So yun lang mga friends. Thank you for watching. See you again in next vlog. Bye. God bless.